babasahin niyo po. But before that, let me pray one more time. Father God in heaven, thank you for this opportunity, Lord, that I speak in front of these people. Thank you, Lord, for your talent that you given. And thank you, Lord, for this Sabbath day na makakapagpahinga kaming lahat na inyong binigay sa aming Panginoon upang maging kapahingahan na kaming lahat, Panginoon, ay natipon at sama-sama na makapagbigay ng thanksgiving and praising in your name, Panginoon. Salamat po dahil daragin niyo po ako sa likod ng cross ng Kalbaryo, Panginoon. Sa gayon ay inyo pong pangalan ng maitaas at kayo po ang makita at hindi po sa galagalan. Panganging samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Revelation 14 verse 7. Ang sabi diyan? This is the last na babala ng Diyos or the last warning ng Diyos sa ating lahat. So let's turn our Bible in Revelation 14 verse 7. Say amen if nakita na. Amen. Okay, basa po ng malakas ang Panginoon. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalawalatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sabihin ninyo ang gumawa ng langit, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Sino daw ang sasambihin? Ang Dumi. Creator. At anong sabi dyan? This is the last warning. Anong sabi sa last warning? Matakot kayo sa Diyos. So mga kapatid, alam nating lahat na tayo ay nabubuhay sa pinakahuling yugto ng kasaysayan ng sanlibutan. We know that, right? Nabubuhay tayo sa pinakahuling yugto. Kung inyong babasihan yung Daniel, yung estatwa sa Daniel, tayo ay nasa pinakahuli na. Tayo ay nasa talampakan. Tayo ay nandito na sa mga daliri ng paa ng estatwa. Kung inyong maalala ang Daniel. So, ang mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon ay dumarami. Kung babasahin niyo yung Matthew 24, nandyan lahat ng palatandaan. Ang sabi doon sa Matthew 24, magkakaroon ng ano? Sabi dito, ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay dumarami. Digmaan, lindol, taggutom, imoralidad, at pagkawasak ng pananampalataya. Ito yung nakakatakot sa lahat. Nawawasak yung pananampalataya ng mga tao. Bakit? Yung sinuunang panahon, merong Sodom at Gomorrah. At ngayon, parang patuloy ulit na nabubuhay. Ngunit, bago bumalik si Kristo ay may isang huling babala. Ano itong babalang ito? Ipinahayag sa buong mundo. Kung mabasahin nyo ang Revelation 14 verse 6 to 12, kung inyong bubuktatin ang inyong Biblia sa 14 verse 6 to 12, ito ang mensahe ng maghihiwalay sa mga tao sa dalawang grupo. Hihiwalay tayo sa dalawang grupo. Sabi sa verse 6, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So lahat ba makakaalam ng pinakahuling balita? Yes, walang exempted kasi sabi dito sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Lahat. So lahat makakaalam ng katotohanan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom, at sambahin nyo ang gumawa ng langit, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sabi sa verse 8, at isa pang anghel ang pangalawa ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babylonia. Ito na yon. This is the prophecy. Bumagsak ang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikipid. Pag sinabing pakikipid, hindi literal na nakikabit or literal na humanap ng panibagong asawa. At hindi ito literal na uminom ng alak. Pag sinabing Babylonia, ano ang Babylonia ngayon? The kasulukuyang Babylon is the Roman Catholic Church sa Katolika. Ito ay masakit pero this is the truth. Hindi ako nagsasabi nito but the Bible says. Ang Biblia, kung inyong pag-aaralan ng mabuti, kung busisahin ninyo,
sa Daniel and Revelation, binabanggit dyan na yung Babylon is the Roman Catholic Church. At binabalaan tayo, sabi dito, at siya pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila at sinabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan. Remember that. Remember this ha, remember this na prophecy. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Pag sinabing tanda sa noo, hindi ito literal na yung 666 na nakatatak dyan. No, that's not the tatak. Yung tatak ay, malapit na. This is the Sunday law. The Sunday enforcement. Sa darating na panahon sa persecution, lahat ng nagkikip ng Sabat ay ipipersecute. Yung iba, lalaitin. Yung iba, papatayin. At ang pinakamadala na gagawin ay hahabulin sila saan sila pumunta. Papatayin talaga sila. So, hindi ako nagsasabi nito. Bible lang nagsasabi nito. Sabi doon na yung tatak na yun is this is the Sunday. Lahat ng nagkikip ng Sunday. Sa darating na persecution, mga kapatid, ito yung mawawalan ng silbi yung pera sa mga nagkikip ng Sabat. Mawawalan ng silbi yung ATM. Pansinin nyo, lahat nadadala na sa online. Transaction online. Pansinin nyo, yung bank account nyo, yung mga pera nyo, na ilalagay nyo na sa GCash. Right? So, darating ang panahon, isang pindot lang ng government, lahat yan mag-shutdown. Even the SIM card and Wi-Fi, lahat, buong network sa buong mundo, lahat yan mag-shutdown. At sa lahat ng walang tatak sa noo, hindi nila magagamit yung kanilang pera. Bakit? Hindi ka makakabili sa market kung wala kang tatak ng Sunday. Hindi ka makakaalis sa isang lugar. Bakit? Putol ang transaction mo, putol ang transportation mo. Kung nasan ka, doon ka lang kung ikaw ay nagsikip ng Sabat. Bakit? Hindi ka makakabiyahe kapag wala kang tatak ng Sunday. So, at ang usok ng hirap nila ay pailang lang magpakailanman. At sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Silang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at sinumang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa tumutupad sa mga utos ng Diyos at humawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So, mapalad yung mga mag-i-stand ng Sabat. Mapalad lahat sila. Kasi merong pangako ang Diyos. Sabi dito, mapalad ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So, kung ikaw ay nananampalataya, keep the Sabbath day. Then, ang nakakalungkot lang, may mga Adventist sa darating na persecution na mahuhulog. Sila ay hindi makakapag-stand